is our refuge, and He is our home. Yes, in God alone, my salvation comes from Him. He alone is my love, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Rest your heart not in riches, nor honor of the world. Weighed out with the heart of God, this flow to nothingness, vanish like breath. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. You yourself, Lord, have said, I am your strength, I am your deliverer, loving and merciful, Father of all. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Sa ikalawang pagbasa, inihandog ng dakilang pari ang sarili sa Diyos upang maging buhay ng kaligtasan para sa ating lahat. Makinig po tayo sa ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraan, tinutos siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayong mapatubling lumapit sa trono ng makabagong Diyos. At dooy, pakamtan natin ang habag at kalinaw sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At biningit siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaga. Bagamat siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng
pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsigayon po. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa Diyos. Kaya dinakila ng Diyos at binigyan ng alang tampok sa langit at sa sikreto. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang pagpapakasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay sa mga papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis ng Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta raw si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas, kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. Madala sila mga parol, sulok at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya sila yung sinulubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga-Nazaret. "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, naupo sila at napuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga-Nazaret. "Sinabi ko na sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. "Walang napangamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapulong sa sacerdote. Natigpas ang karang kahinga ng alipin niyaon na ang pangalan ni Marco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalog mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Si Jesus ay tinapit at ginapos ng mga bantay ng ultyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanyang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas na pinakapulong sacerdote ng panahon niya. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapulong sacerdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siya kasama si Jesus sa patio ng bahay ng pinakapulong sacerdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapulong sacerdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Sumagot si Pedro, "Hindi." Maginaw noon, kaya't nagpagaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng sikat upang magpainom. Naghihalo si Pedro at nagpainom din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapulong sacerdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan ako nagsasalita sa manla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinasabing panliliw. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito, siya ay sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot na ganyan ang pinakapulong sacerdote? Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung hindi, kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Si Jesus na nagagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapulong sacerdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainom. Siya ay tinanong niya, Hindi ba alagad ka rin ng taong iyan? Sumagot si Pedro, "Hindi." Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapulong sacerdote, kamag-anak ng lalaking pinigpasan niya ng kaina.
Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Siya namang pagtilao ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga ng noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampasko. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal niyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato. Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Tinanong siya ni Pilato. Ako ba'y Hudyo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipapipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipagkanulo sa mga Diyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking inig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makita kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palaya ikaw ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Huwag siya! Kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinakabuti. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matanik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa lumalapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. At si Jesus ay pinagsasampal. Lumabas ulit si Pilato at sinabi sa kanila. Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makita kasalanan niya. At inilabas ni Jesus na may koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato. Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato. Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makita kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusan, dapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapat na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitan ito. Lugi siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugol si Jesus. Ani Pilato. Ayaw mo bang maipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya ang lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa aking dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinahad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Pag pinalaya mo ang tao yan, hindi ang kaibigan ng Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus. At siya ay lumukbok sa umungan sa dakong inatawag na ang plataforma, gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ang paghahanda sa Pasko at mag-12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Bakit sa krus? Tanong ni Pilato.
Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong saserdote. Wala Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas niya na pasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagin dako ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay pinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sumulat si Pilato ng direktong pangungusap at ipinalagay sa taas ng krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang bakang pinagpakuan kay Jesus. Kaya sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng tao ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Ang naisulat ko ay naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin punitin ito. Magsapalala na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nito si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ina, narito ang iyong anak. at sinabi ni Jesus sa alagad. Narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuan kasulatan, ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila dito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniig sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi. Naganap na. Iniyokayok ni Jesus ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang tingin. Lumuhod po tayo na. Magsitayo po ano. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinan sapagkat nakita ang araw ng pamamahinan nila. Kaya piniling nila kay Pilato na ipabalin nito ang mga bintik ng mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga bintik ng dalawang pinako kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang bintik. Subalit inulos ng sipat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Siya sa isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahilod-tulutan siya ni Pilato. Kaya kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo. May dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong nila alo. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi.
Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halaman, at dito ay may isang bagong libingang hindi pa napaglilibinan. Yamang no'y araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ng libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinapuri ka namin ang Panginoon sa Kristo. Siya po Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa tatlong sumugot. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andiyan po pala kayo. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo siguro hindi masyadong napansin, napakaikli lang sinabi ni Pilato, no? Sa mga tao, Ecce Homo. Sabi niya niyo, Ecce Homo. Anong ibig sabihin na? Ecce siguro Lecce yun, no? Ecce Homo, ibig sabihin, behold the man. Narito ang tao. No? Narito ang tao. Napakinggan naman rin sa Ebanghelyo. Sinabi ni Pilato, narito ang tao. No? Tingnan natin yung katabi ninyo. Mukha bang tao yan? Ha? Mukha bang tao ang katabi ninyo? Kung napakinggan po ninyo yung unang pagbasa, anong sinabi sa unang pagbasa mula sa sulat ni Propeta Isaías? Yung alagad ng Panginoon ay bubugbugin, pahihirapan, at dahil ito'y binugbog, para bagang hindi na makikilala na parang isang tao. No? Hindi na siya mukhang tao dahil sa ginawang pangbubugbog sa kanya. Di ba kumisang gano'n, ano? Kapag binugbog kayo, bugbog sarado talaga, pag tingin yung mukha niya, mukhang hindi na tao, no? Dahil sa maga ng kanyang katawan, hindi na makilala yung kanyang mukha, hindi na makilala kung siya ba ay parang tao. At ganyan isinilarawan ni Propeta Isaías ang mukha ng Panginoong Jesucristo nung siya ay pahirapan, nung siya ay bubugin, bago siya ipako sa krus. No? Hindi na makilala kung si Kristo ba ay tao. Kaya kung i-imagine ninyo, ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, hindi lang ito simpleng pagpapahirap, talagang binugbog siya. Mula gabi, mantakin ninyo, pagkatapos niyang manalangin sa halamanan, dinampot na siya gabi pa lang. Diba? At nung siya ay damputin, doon pa lang sa halamanan, binubugbog na ang ating Panginoon sa Kristo. Kung kaya, nung siya ay dinala kay Pilato, hindi na siya makilala, hindi na mamukhaan siya ay tao. Kung napanood doon yung The Passion of the Christ, di ba? Ang daming sugat ng ating Panginoon sa Kristo doon sa pelikula na yun. Ito yung pelikula na kung saan na ipapakita na malapit talaga yung pagsasalarawan sa ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang passion, yung kanyang pagpapakasakit. Kasi halos hindi na makita at makilala ang mukha ng ating Panginoong Yesu Kristo. Hindi natin alam na yung sinabi ni Pilato, ito ba'y pinapakilala ni Pilato si Kristo sa mga tao o ito ay isang parabagang pamumutya sa ating Panginoon Yesu Kristo? Behold the man, Ecce Homo, narito ang tao, parang hindi siya tao sa paningin ng iba. Alam naman natin, ganito rin ang nangyari. Sa simula-simula pa, itong mga Hudyo na nagpahuli sa ating Panginoon Yesu Kristo, hindi na nila sa simula pa nakita at nakilala si Kristo bilang tao dahil sa kanilang pagiging mga makasalanan. No? Kung kaya nais nilang ipapatay ang ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid, tandaan po ninyo, ganito ang mangyayari sa atin kapag ang kapwa mo hindi mo makita bilang isang tao katulad ng ating Panginoon sa Kristo dahil siya ay hindi tao sa paningin mo, para bagang babaliwalain mo na lang siya. No? Para bang okay lang na siya ay mamatay. Okay lang na siya ay patayin. Sapagkat hindi naman siya tao sa iyong paningin. Ako, may kilala akong ganyan, di ba? Ang tingin sa mga drug addict ay hindi tao. Di ba kaya dapat lang daw mamatay? Katulad niya, katulad ng mga Hudyo. Bakit hindi makita at makilala?
na tao sapagkat ang puso ay puno ng kasalanan. Yan ang nangyayari sa mga taong puno ng kasalanan ng kanilang puso, kahit yung kapwa nila hindi nila makita bilang tao. Kahit na lang sana, no? Makita mo siya bilang tao, no? Hindi mo na nga makita bilang tao, tapos hindi mo pa siya makilala bilang kapwa mo. Di ba? Kahit pa paano sana makita natin bilang tao. Ito hindi nakita ng mga Pariseo, hindi makita ng mga nais ng ating Panginoon Jesucristo ay ipapako sa krus. At ito rin ang hindi makita ni Pilato. Mga kapatid, ganun din ba tayo kuminsan sa ating kapwa? Kung titingnan natin na nakatabing ang ating Panginoon Jesucristo, kung titingnan natin para bagang si Kristo na nakabayubay sa krus ay parang tanda ng kahinaan, tanda ng kawalan ng pag-asa. Paano mo sasabihin yung Diyos na matay, ipinako sa krus? Diba? Para bagang kawalan ng lakas, kahinaan, si Kristo na nakabayubay sa krus, naghihingalo at namamatay, unti-unting nawawala, nalalagutan ng hininga. Para bagang ito ay kahinaan sa paningin ng marami. Pero anong paalala sa atin ngayong panahon na ito, ngayong Biyernes Santo, na sa tuwing tayo ay titingin kay Kristo na nakabayubay sa krus, huwag lang natin ito tingnan gamit ang ating mga mata. Kasi kapag tinignan natin si Kristo na nakabayubay sa krus gamit ang mga mata, ang makikita natin kay Kristo ay Kristo na namatay, Diyos na namatay, Diyos na mahina, Diyos na walang lakas, kasi gamit natin ang ating mga paningin. Pero nung paalala sa atin, na tuwing tayo titingin kay Kristo na nakabayubay sa krus, gamitin natin hindi mata. Itong mga ordinaryong mata gagamitin natin, kundi ang mata ng ating pananampalataya. Amen? Yun yung dapat nating makita, yun yung dapat nating gamitin. Sa tuwing tayo ay titingin kay Kristo nakapako sa krus, naghihirap, nagdurusa, gamitin natin ang mata ng pananampalataya nang sa gayon, hindi natin makita si Kristo bilang namamatay, hindi natin makita si Kristo bilang nanghihina, hindi natin makita bilang wow, sige, papasok ako. Tapos, pasok siya din, umupo siya sa harapan ganyan. Mag-stayo po nga, sabi ng mga tao, biglang may nag-ganyan, wow, may ice cream pa! O talaga siyang nulog. Tapos, minsan, nag-gomini yung pare, katulad ng pare, ganito, bumababating. Ang pagpapahayag niya ay patungkol sa pagpapakasakit ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi gano'n, no? Ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay. Tinuturo niya si Kristo doon sa krus, no? At siya ay namatay ng dahil sa iyo. Sabi gano'n ng bilanggo, kanalaya ko lang, pinagbibintangan agad ako. Kanalaya ko lang, pinagbibintangan agad ako na siya daw pumatay kay Kristo. At talagang pinagdihinan pa ng pare. Tunay na tunay si Kristo ay namatay. Yung nakabayubay sa krus namatay ng dahil sa iyo. At ikaw ang dahilan ng kanyang kamatayan. Talagang natakot siya. Naku, mabibilang ko na naman ata ako nito Tapos inulit na naman ng pare. No? Tunay na tunay, ang ating Panginoon na nakabayubay sa krus ay namatay. Ikaw ang pumatay. Talagang tinuro na, ikaw ang pumatay sa kanya. Alam na, no? Pumatol yung tumayo siya gano'n. Ikaw, sabi niya sa pare, ikaw kanina mo pa ako pinagbibintangan dito. Sabi niya gano'n. Samantalang nung nakarating ako dito, yung tinuturo mong namatay din, nung dumating ako dito, matigas na yan! Diba? Ganun tayo pag di natin ginamit ang mata ng pananampalataya. No? Si Kristo ay patay. Pero kung gagamitin natin ang mata ng pananampalataya, ang mamatay ni Kristo ay buhay para sa ating lahat. Diba? Ito ay buhay sa ating lahat. Ito ay katubusan sa ating mga kasalanan. Katubusan sa ating mga kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa. Di po ba? At dahil tinubos na ng Diyos ang ating mga kasalanan, so pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya nga nakakalungkot lang. Tinubos na ng Diyos ang kasalanan mo. Bakit kailangan mo pang sugatin ang sarili mo at mag-ganon-ganon ka pa dyan? Walang effect sa'yo yun. Di po ba?
magpipinitensya ka pa? Sa palagay mo natutuwa ang Diyos kapag sinugat mo ang likod mo at hinampas-hampas mo? Eh pagkatapos naman nun, maglalasing ka pa rin. Marami sa mga nagpipinitensya, hindi naman nagsisimba. Di po ba? Kaya hindi nila naunawaan yung kanilang ginagawa. Tinubos na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At ano ba yung the best way upang matanggap natin ang kapatawaran ng Diyos? Hindi yung susugatin mo yung sarili mo, di ba? Tapos gano'n-gano'n ka dyan. Napanood ko kanina sa Facebook, no? May nagpipinitensya na, tapos may background music pa siya habang naglalakad. No? May background music pang gano'n, no? Tapos kagabi, nagbisita iglesia kami, yung mga tinatadyakan pa talaga, no? Kapag mahal na araw talaga, no? Legal ang mambugbog, no? Lalo na sa Estelios, no? Kapag mahal na araw, legal ang mambugbog, kahit bugbugin mo ng bugbugin yan, okay lang kasi mahal na araw. Huwag mo lang papatayin, ano? Bugbugin mo lang. Mga kapatid, tinubos na tayo ng Panginoon. At ang pinaka-the best na pamamaraan upang matanggap natin ang kapatawaran ng Diyos ay hindi sa pamagitan ng pagpipinitensya. Saan? Sa pamagitan ng pangunumpisan. Doon tayo tatanggap ng kapatawaran ng Panginoon. Kasi doon sa kumpisan dumadaloy yung pagpapatawad ng Panginoon. Hindi dumadaloy yung pagpapatawad ng Panginoon doon sa sugat mo sa likod. Sabay na sabi nyo, di ba sinasabi nila, kapag maraming dugo yung kanyang hampas-hampas, naku, makasalanan ito, daming dugo, oh. Di ba? Madaming patatawarin ng Diyos ito, daming dugo. Hindi doon dumadalo yung kapatawaran ng Panginoon. Sapagkat minsan lang dumaloy, no? Ang dugo. Minsan lang dumalo ang dugo. At ang dugo na dumalo na ito, ang siyang nagdulot ng kapatawaran sa ating lahat. At kaninong dugo yun? Dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung dugo na dadalak sa likod mo kapag nagpinitensya ka, hindi makapagpapatawad ng kasalanan mo yan. Kasi may dugo na nagpatawad ng kasalanan mo, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Kaya kung may mga mag-anak kayong gano'n, ha? Sabihan man ninyo. Di po ba? Ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng kapatawaran sa ating lahat. At patuloy itong dumadaloy. Saan? Sa sakramento ng kumpisan. At doon sa kumpisan, doon na natin tinatanggap yung penitensya. Diba? Doon sa kumpisan, doon na binibigay ng Diyos yung penitensya na dapat mong gawin. Meron ba kayong na kumpisan dito? Sinabi ng pare sa inyo, sige, pagkatapos ng kumpisan ito, magsugat ka ng likod mo, ha? Kasampas-kampasin mo? Hindi. Diba sinasabi lang ng pare, magdasal ka ng Ama namin. Nalagyan mo na sa puso mo. Basta bukal sa puso mo yung pananalangin, sapat na yun. Kasi tinubos ka na ng Diyos eh. Ang mahalaga lang matanggap mo na ikaw ay nagkasala at nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Di po ba? Sasabi, ang dali-dali naman ang pinapagawa ni Father. Yung magdasal isang Ama namin, yung bukal sa puso, hindi madali yun. Napakahirap nun, text nun, mamatay man katabi mo. Kala mo madali magdasal isang Ama namin? Hindi po. Kung mula sa puso, ito last kwento ko na ito, sumatagal tayo eh. Sa isang monasteryo, no? Doon sa tabi ng monasteryo, ay may palayan. Tapos yung mga monka nandoon sa loob ng monasteryo, sila yung nananalangin. At araw-araw, may isang monka na nakasakay sa kabayo na pumupunta ng palengke para mamili ng kanilang pagkain, para mamili ng kanilang tinapay. So araw-araw yun, nakikita siya ng magsasaka. No? Sabi ng magsasaka sa sarili niya, tingnan mo itong mga pari nito, itong mga mugi na ito na nasa loob ng monasteryo. Hindi sila natatanim, hindi sila nagsasaka, pero kumakain sila ng masarap na tinapay. Samantalang kami dito, tanim kami ng tanim, hindi kami makakain ng masarap na tinapay. No? Sila dasal lang ng dasal. So isang araw, napuno na ating magsasaka, hinaran niya yung mongka sa kanyang bayan namin. Sinabi niya, kayo ba mga mukha kayo, dasal lang kayo ng dasal, kumakain kayo ng masarap na tinapay, samantalang kami dito.
Nagbubungka kami ng bukid, nagtatanim kami dito, hindi kami makakain ng masarap na tinapay. Boba yun. Hindi siya sasapakin siyempre, no? Boba siya ganun. Sabi mo, nagdadasal lang kami, kumakain kami ng masarap na tinapay. Kaya kala mo, yung ginagawa ng pagdadasal ay madali lang. Sabi ng mga sa kanya, o sige, pagdadasalin kita ha. At kapag natapos mong dasalin na hindi ka may istorbo, no? Ibibigay ko sa iyo yung kabayo na sinasakyan ko. Wow, kabayo yun, no? Siyempre, tatanggapin yan. Ano ba yung dadasalin ko? Sabi gano'n ng magsasaka. Sige, dasalin ko yung isang ama namin. Ha? Yun lang ba? Oo, sa iyo yung kabayo ko, isang ama namin lang, sa iyo yung kabayo. So, pumilit yung magsasaka. Pagdasal ko, ama namin, sumasalangit ka sa mabit mo, sa aming parian mo, sundin niyo mo din sa lupa para ng sa langit. Tapos, pagdating sa part na bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, napatingin siya sa tinapay, nadala ng ano mong sabi niya, pwede ba kasama ng tinapay pagkatapos? Sabi ng mo, kita mo na, ama namin lang yan. Nung mapatingin ka sa tinapay, nasira na ang iyong pananalangin. Tunay na tunay, hindi madali ang manalangin ng nagmumula sa puso. Di ba? Kaya kung ikaw nung umpisa ka, binigyan ka ng parents ng isang ama namin, magpasalamat ka na, may kadalian na yun. Eh kapag naging dalawa pa, naging tatlo, eh kung buong rosaryo, di ba hirap na hirap kayo, baka hindi mo matapos kasi hindi magmumula sa puso mo yung panalangin. Di po ba? Mga kapatid, tinubos na tayo ng Panginoon. No? May kanta nga sinasabi, hindi ka kailangan magbago upang ikaw ay ibigin ko. Lumapit ka lamang at puso ko'y hagkan. Diba? Ganun kabuti yung Diyos sa atin. Bakit ka sinasabi ito? Kasi niligtas na tayo ng Panginoon Jesucristo. Tinubos na tayo ng Panginoon Jesucristo. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan na dapat ikaw ang nakapako sa krus. Ikaw ang nagpasa ng krus. Ikaw ang namatay. Pero ang ating Panginoon Jesucristo ang namatay. Mga kapatid, ngayong panahon ito sa mga susunod pang panahon, ang paanyaya sa atin ay patuloy natin gamitin ang ating pananampalataya, ang mata ng pananampalataya upang makita natin ang lalim ng ating buhay sa nakaugnay sa Diyos. Ano sabi ni San Pablo? Let us walk by faith, not by sight. Amen. Magsiguro po tayo. Para sa banal na simbahan. Idalangin natin mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagtugtog, pagkakaisa at pagkakagulo ang mga kaanin ba sa sansalunan at upang tayo bigyan ng pangbuhay na matiwasal para tayo makasamba sa Diyos ang mga ating mga Panginoon. Mag-stay po tayo. Ang maraming mga kapatid, sa katapuan ng aking Jesucristo, meron mo ang iyong pinatinakan sa lahat ng mga tao. Tingnan mo ang iyong mga ginawang ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang tadhana sa buong daigdig ay bumalaging matatag sa pananampalataya ang iyong bigay para sa maging ang banal mong ngalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang Amen. Magsimula po. magsimula po ang lahat.
sa Santo Papa, idalangin natin ang ating pangayakapan na si Francisco na hiniwang ng Diyos sa kanya ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mga pangbuhay para sa kapakanan ng banal, sambayan ng pinagkatiwala sa kanya para pag-ibig si Talugan. Ang maraming makapangyarihan sa iyong kapasyahan, tumigilan ang sanlibutan, tulakan mo ang aming kaibigan na lingapin si Papa Francisco, aming hinirang, para kaming pangasawaan upang ang sambayan ng Kristiyano ay pinamunamuan ay mapamalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at iyong kabutihan, iyong inaasahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo pagpasa ng hanggan. Magsilunod po na para sa kapalaran at lahat ng kaan ng simbahan. Idalangin din natin Si Bartolome na ating obispo, yun din lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Magsitayo po ang lahat. ang maraming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Tingin mo ang aming paglupog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsilunod po ang lahat. Para sa mga inihahandang tao sa pagdinig mo, idalangin din natin ng mga inihahandang tao sa pagdinig mo upang ang kanilang kalooban hindi katuloy sa pagtawag ng Diyos na natin makapangyarihan para sa tubig ng dunya sila ay maging magsilang sa ipagpapatawa ng lahat ng kasalanan at sa ipagkakamit ng pagkakasalo kay Jesus na buong mahal. Magsitayo po na. Ang maraming makapangyarihan, lagi mong pinuuntad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pag-uunawa ay magkaroon-unawa ng pagunlad ang aming mga inihanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan sila ay mapabilang sa mga kaanig ng iyong angkan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Masunod po. Para sa pagkakasan ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kaya sa Kristo na nanalo upang marapatin ng Diyos ang mga ating makapangyarihan na sila'y katulong at nilapin sa isa ng sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Ang maraming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iwanak na sa iyo'y tinilaga sa buklod ng isang dinyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsunod po. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahalagan ng Diyos sa totoo upang ipagkaloob niya sa pag-ibig sa kanyang ngalan at sa laban niya sa pagiging matawag sa kanyang tipan. Magsitayo po. Ang maraming makapangyarihan, pinangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanyang sumilang. Hindi mo ang paglufo ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinilang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsunod po. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang kanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na naiiwanagan ng Espiritu Santo. Magsitayo po.
Ama namin makapangyarihan, gawin mo ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at namin sa pag-ibig mo ay laging umunlad sa pagmamalasakit sa tanan sa iyong humahanap ay maging mga saksing mapaniniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiguro po. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, italangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang panintapatin sa Kanya ay makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Magsitayo po. Ama namin makapangyarihan, ilikhawa ang lahat ng tao upang lagi kang hanapin at matasakit at paghatagpuan kay hindi ang walang mayo. Ipagkalobong kahit may mga di ka nais-nais na balakid, mababanaagan pa rin ang kanan, ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ay ang Diyos na totoo at aming pinanggalingan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiguro po. Para sa mga umuukit sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may pagtulong maglipad sa bayan at umuukit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ang itagbulod ng mga may bakal alinsunod sa kanyang pinagulugdan sa ipapagkakamit ng kapalapakan at kalayaan ng kanan. Magsitayo po muna. Ang naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang datika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga ulit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ipagkakamit ng kapayapaan at sa kapananatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiguro po. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid sa Ama natin makapangyarihan na ang sanlibutan ay may pisan ng kanakatiwalaan. Ang mga karamdaman ay maranasan, ang katunan ay maparang, ang mga nasa pigitan ay lumayang tuloyan, ang mga naaapong ay mahangal sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluluhating sumapit sa kawalaan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay ng mga hininga. Magsiguro po. Ama namin makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian, pinatatatag mo ang mga may bigat na pinapasan, kaulakan mo ang mga kahilingan ng mga dumarating dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahan madama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon idadako sa ikalawang yugto ng ating pagdiriwang ang pagpaparangal sa banal na krus. Manatiligan po tayo mga tayo.
Sa gawin na banal, Jesus, na buong mahal, nalupit ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilang. Espiritu ating Panginoon. Sa kahoy ng krus na banal, ni Jesus na buong mahal, nalupit ang kamatayan lahat, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Sa kahoy ng krus na banal, ni Jesus na buong mahal, nalupit ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilang. Espiritu ating Panginoon.
Ipahayag po natin ang lakas loob. Hindi namin kumedya sa lahat ng masama, patulaban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanandigan ang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan at pakailangan. Amen. Pagsidro di Bomba. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa lubutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tubig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita na lamang ay gagawin mo ako.
Sumayo po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang dinalak ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamukay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbasa ng mga masagana sa iyong sambayanan, gumanap ng pagbunta sa pagkamatay ng iyong na siyang pagkabuhay na nagtitiwala, ang iyong pagpapatawad ay sumapit na masaganan, ang iyong pakikisama ay maasahan ng iyong kalan, ang pananampalatayang banal naway maging matibay, ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.